Ang kasal ng aking bayaw. Sinabi ng biyenan kong babae, puno na ang lahat ng upuan sa reception, mas mabuti pang huwag nang dumating ang pamilya mo. Ngumiti lang ako, sumang-ayon, at ibinili ang buong pamilya ko ng tiket papuntang Boracay. Nang araw na iyon, 99 beses akong tinawagan ng pamilya ng asawa ko at halatang halata ang pagkataranta sa boses ng biyenan ko. Gaya ng dati, tahimik na nagaganap ang aming pampamilyang hapunan sa mansyon ng aking mga biyenan sa Dasmariñas Village. Ang biyenan kong si Senyora Cynthia ay laging hinihiling na sabay-sabay kaming lahat sa hapunan. Itinuturing niya itong isang magandang tradisyon ng pamilya. Nakahain sa mesa ang mga pagkaing buong pag-iingat kong niluto maghapon, lahat ng paborito ng asawa kong si David at ng kanyang mga magulang. Inilagay ko ang isang piraso ng inihaw na lapu-lapu sa plato ng aking biyenan. Bahagya lang siyang tumango at nagsimula ng magsalita. Hay, 1 linggo na lang at kasal na ni Paulo. Halos handa na ang lahat, maliliit na bagay na lang ang kulang. Ngumiti ako at sumang-ayon. Oo nga po, salamat sa Diyos at maayos ang lahat. Napakagandang pares ni na Paulo at Isabel, hindi ba ma? Si David, ang asawa ko, na abala sa paglamon ng isang malaking serving ng kanin, ay umungol bilang pagsang-ayon. Sakto, ma, at halos lahat ng bisita ay naimbitahan na lahat ng mahahalagang business partners ni Papa at mga kaibigan ko sa negosyo. Kailangang gawin ang kasal na ito sa paraang lahat ay mapapahanga. Ipinagmamalaking umubo ang aking biyenang lalaki, si Don Ricardo. Siyempre, ang bunsong anak ko ang ikakasal. Hindi ito maaaring maging simple lang. Ang Grand Imperial Hotel ang pinakamagarang lugar sa buong Maynila. Hayaan nating makita ng lahat ang estado ng ating pamilya. Masaya ang kapaligiran at masaya rin ako para sa aking bayaw. Lumingon ako kay David upang tanungin kung kailangan naming mamili sa darating na weekend para sa mahalagang araw na iyon, nang bigla siyang tumingin sa akin na may pag-aalinlangan at sinabing, sa mahinang boses ngunit sapat na para marinig ng lahat, Andy, mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Nararamdaman kong may mali sa kanyang tingin. Oo, sabihin mo. Siyempre, ibinaba ni David ang kanyang kubyertos, tumingin sa kanyang mga magulang na para bang humihingi ng kanilang pagsang-ayon at muling lumingon sa akin. Ang bagay kasi, sa kasal ni Paulo, karamihan sa mga bisita ay mahahalagang business partners ni Papa at mga kasosyo ko. Alam mo na, lahat ay mga taong may posisyon, darating sila at titingnan ang ating pamilya. Kaya naisip ko, baka sa pagkakataong ito, huwag na nating imbitahan ang iyong mga magulang at kamag-anak. Bawat salita ni David ay parang punyal na sumasaksak sa aking puso. Natigilan ako, halos mabitawan ang aking tinidor. Ang hangin sa silid kainan ay biglang bumigat. Agad na sumingit ang aking biyenan na may matamis ngunit mapanlinlang na boses. Andy, huwag mong masamain si David. Ginagawa niya lang ito para sa kapakanan ng ating pamilya. Ang mga bisita ni Ricardo ay puro mga CEO at presidente ng mga kumpanya. Ang iyong mga magulang ay mga simpleng tao lamang. Hindi sila magiging komportable sa mga ganoong karangyang lugar. At baka ang iba mo pang kamag-anak ay may masabing hindi maganda. Isa itong dagok sa reputasyon ng ating pamilya. Narinig ko ang bawat salita, hindi ito isang payo, kundi isang insulto na binalot sa asukal. Sa 3 taon ng aming pagsasama, nasanay na ako sa mataas na pagtingin ng pamilya ng aking asawa sa aking simpleng pinagmulan. Ang aking ama ay isang retiradong guro. Ang aking ina ay nagtitinda sa palengke. Kung ikukumpara sa kanilang imperyo ng negosyo, langit at lupa ang pagkakaiba. Ngunit hindi ko kailanman inisip na sa isang masayang araw, ganito nila tratuhin ang aking pamilya. Takot silang mapahiya kami sa kanila. Lumalabas na sa kanilang mga mata ang mga magulang kong nagsilang at nagpalaki sa akin ay isang kahiyahiyang lihim. Tumingala ako kay David, ang lalaking minahal ko, ang dahilan kung bakit ako nagpakasal. Umiiwas siya sa aking tingin, mukhang medyo nahihiya,
ngunit halatang hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Ang aking pananahimik ay itinuring niyang pagsang-ayon. Mabuti naman at naiintindihan mo. Iisa lang tayong pamilya, dapat nating isipin ang isa't isa. Sige na, kumain ka na habang mainit pa. Ang pagkain sa bibig ko ay naging mapait. May bumara sa aking lalamunan. Hindi ko ito malunok. Ibinaba ko ang aking kubyertos, sinusubukang magsalita ng mahinahon hanggat maaari. Opo, naiintindihan ko na po ang lahat. Busog na po ako. Kung papayag po kayo, aakyat na ako sa aking silid. Tumayo ako, nagpaalam, at mabilis na umakyat. Ayaw kong makita nila ang mga luhang malapit ng bumuhos mula sa aking mga mata. Pagkasara ng pinto ng aking silid, sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Lahat ng sakit na naipon sa loob ng 3 taon ay sumabog. Ang dami kong isinakripisyo para sa pamilyang ito, ang aking mga ipon, mga bonus, maging ang condominium unit na tinitirhan namin ay binili pangunahin gamit ang pera ng aking mga magulang, bagamat nakapangalan sa aming dalawa. Sinubukan kong maging isang mabuting asawa at manugang, umaasa sa kaunting respeto, at ano ang natanggap ko bilang kapalit, paghamak, at itong nakakahihiyang insulto. Tumutulo ang mga luha sa aking mga pisngi, ngunit sa loob ko ay may ibang apoy na nag-aalab. Ang aking pasensya ay naubos na. Hinahamak nila ako. Kung gayon, ipapakita ko sa kanila ang mga kahihinatnan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang kahinaan ay nawala, napalitan ng malamig na determinasyon. Binuksan ko ang isang airline booking app sa aking telepono. Destinasyon, Boracay. Petsa ng pag-alis, Sabado, ika-25 Disyembre. Ang araw ng kasal ni Paolo. Bilang ng tiket, 5 para sa akin, sa aking mga magulang, sa aking kapatid na lalaki, at sa kanyang asawa. Matagal nang kailangan ng aking pamilya ng bakasyon malayo sa mga mapagkunwaring ito. Nabiling mga tiket, dumating ang kumpirmasyon. Ngumiti ako ng isang malamig na ngiti. Sa dulang ito, hindi na ako mag-isang gaganap. Kinaumagahan, sa dahilan ng pagbisita sa aking mga magulang, sinimulan kong ihanda ang aking plano. Pagkakita sa akin, agad na nag-alala ang aking ina. Anak, anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. May problema na naman ba sa asawa mo? Pilit akong ngumiti. Wala po, ma, wala. Marami lang pong trabaho sa katapusan ng taon. Medyo pagod lang. Ayaw ko silang agad na malungkot. Hinintay ko ang tanghalian. Nang dumating din ang aking kapatid na si Miguel at ang kanyang asawang si Carla, at saka ako dahan-dahang nagsimula. Ma, pa, Miguel, Carla, may kailangan akong sabihin sa inyo. Lahat sila ay nagbaba ng kanilang mga kubyertos at tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim at nagkaroon ng lakas ng loob. Ibinili ko tayong lahat ng tiket papuntang Boracay. Sa susunod na Sabado, aalis tayo ng 5 araw. Nagulat ang aking ama. Sa Boracay? Bakit biglaan? Sa susunod na Sabado ay kasal ng bayaw mo. Nag-alala rin ang aking ina. Oo nga anak, isang mahalagang araw para sa kanila. Balai tayo. Paano tayo mawawala? Anong iisipin nila sa atin? Alam kong ganito ang magiging reaksyon nila. Kalmado kong ipinaliwanag ang lahat. Ikinuwento ko ang usapan kagabi, bawat salita, mula sa pag-uugali ni David hanggang sa nakakahihiyang mga salita ng kanyang ina. Hindi ako umiyak. Ang aking boses ay pantay, ngunit bawat salita ay puno ng sakit at hinanakit. Nang matapos ako, isang katahimikan ang bumalot sa bahay. Namuo ang luha sa mga mata ng aking ina. Naaawa siya na ang kanyang anak ay nagtitiis ng ganitong kahihiyan. Ang mukha ng aking ama, isang napakabait na tao na inilaan ang buong buhay sa pagtuturo, ay nanigas sa galit. Ang kapatid kong si Miguel ay malakas na sumuntok sa mesa. Anak ng, ang kapal ng mukha ng buong pamilya niya para tratuhin ng ganito ang kapatid ko. Ma, pa, sa tingin ko, tama ang ginawa ni Andrea. Wala tayong dapat gawin sa kasal na, yun para lang hiyain nila tayo ulit. Kung bakasyon, edi bakasyon. Si Carla, ang aking hipag, ay hinawakan ang aking kamay. Andy,
ang dami mo nang tiniis. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama, lagi ka naming susuportahan. Matagal na nanahimik ang aking ama. Tumingin siya sa akin na may halong awa at pagmamalaki. Patawarin mo kami, Andrea, sabi niya sa mahinang boses. Hindi namin naibigay sa iyo ng nanay mo ang mas maganda, kaya kailangan mong magtiis ng ganito sa pamilya ng iba. Agad akong umiling. Hindi po ninyo kasalanan. Hindi ko kailanman ikinahiya ang ating pamilya. Nadismaya lang ako sa taong pinili ko. Sa biyaheng ito, gusto kong magpahinga tayong lahat at magsaya bilang kabayaran sa lahat ng aking mga hinanakit. Ituring ninyong iniimbitahan kayo ng inyong anak sa isang paglalakbay. Sa huli, sinuportahan ako ng buong pamilya. Ang paunang pag-aalala ay napalitan ng galit at ganap na suporta. Pinunasan ni inay ang kanyang mga luha at masiglang nagsimulang pag-usapan kung anong mga damit ang dadalhin. Nagsimulang maghanap ang aking kapatid sa internet ng mga interesanteng lugar sa Boracay. Sa pagtingin sa mga ngiti sa mukha ng aking mga mahal sa buhay, naintindihan kong tama ang aking desisyon. Hindi lang ito isang biyahe, isa itong deklarasyon. Isang deklarasyon na ako, si Andrea, at ang aking pamilya ay hindi mga taong maaaring basta-bastang hiyain. Ang aming dignidad ay hindi mabibili ng peking kislap, at ang biyaheng ito sa Boracay ang aking unang hakbang tungo sa kalayaan. Noong Miyerkules ng gabi, 3 araw bago ang kasal, umuwi ako mula sa trabaho. Pagpasok ko sa aming silid tulugan, nakita ko si David na nakaupo sa kama na may madilim na mukha. Sa kanyang paanan ay nakalatag ang aking nakaimpaking maleta, bukas na bukas, at ang mga damit ko ay nakakalat sa sahig. Naintindihan kong natuklasan na niya ang lahat. Ipaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Saan ka pupunta? Tumayo si David. Ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Kalmado kong inilapag ang aking bag at nagsimulang pulutin ang mga damit, maingat na tinutupi ang bawat isa. Gaya ng nakikita mo, magbabakasyon ako. Magbabakasyon, nababaliw ka na ba? Sa Sabado ang kasal ni Paolo. Hindi mo ba alam? Hipag ka niya, miyembro ng pamilya. Aalis ka sa isang napakahalagang araw, halos sumigaw na siya. Ang galit ay nagpabago sa kanyang magandang mukha. Huminto ako at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Miyembro ng pamilya, hindi ba't ikaw ang nagsabi na ang pamilya ko ay hindi karapat-dapat na dumalo sa inyong kasal dahil takot kayong mapahiya? Kung gayon, bakit ako mananatili? Para maging isang magandang manika, ngingiti sa mga bisita at magkukunwaring masaya at perpekto ang ating pamilya. Pasensya ka na, hindi ako artista. Natameme si David. Hindi niya inaasahan ang ganoong direktang sagot. Nag-atubili siya at bumulong. Sinabi ko lang yon. Huwag mong palakihin ang issue. Ito ay usaping pampamilya. Bakit kailangang ilabas pa? Wala akong inilalabas. Dadalhin ko lang ang pamilya ko sa isang bakasyon kung saan sila ay inaabangan at nirerespeto. Hindi kung saan sila itinuturing na kahihiyan. Ang aking boses ay nagyayelo. Ang aming pagtatalo ay lalong umiinit. Hindi inaamin ni David ang kanyang kasalanan, inuulit lamang ang isang salita. Reputasyon. Ang kanyang reputasyon. Ang reputasyon ng kanyang pamilya. Natatakot siya na magbubulungan ang mga kaibigan at kasosyo kapag hindi nakita ang hipag sa kasal ng bayaw. Ang kanyang pagiging makasarili ay nagdulot sa akin ng pandidiri. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni David. Tumingin siya sa screen, nagbago ang kanyang mukha at mabilis na sumagot, lumayo sa isang sulok ng silid. Kahit na sinusubukan niyang magsalita ng mahina, narinig ko ang ilang mga parirala. Miss Marina, opo, naiintindihan ko. Huwag po kayong mag-alala, inaayos ko na po. Ang pera ay siguradong maibibigay bago ang kasal. Miss Marina? Kumunot ang aking noo. Iyon ang manager ng Grand Imperial Hotel na namamahala sa kasal ni Paolo. Bakit siya tumatawag kay David na may ganoong diin na para bang naniningil ng utang? Napansin ang aking matalim na tingin, mabilis na tinapos ni David ang usapan. Lumingon siya sa akin.
at ang kanyang tono ay nagbago ng 180 degrees. Lumapit siya. Sinusubukang hawakan ang aking kamay. Andy, mahal, nagalit lang ako. Huwag ka nang magalit. Ayusin natin ito ng mapayapa. Huwag ka nang umalis. Sige na. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpahiwatig sa akin. Inalis ko ang aking kamay. May nangyari. Hindi ba? Nag-atubili si David. Wala namang espesyal. May kaunting problema lang sa kumpanya ngayon. Ngunit sinasabi sa akin ng aking kutob na hindi ito ganoon kasimple. Ang tawag na iyon mula kay Miss Marina ay tiyak na may kinalaman sa pera at bakit siya tumatawag kay David at hindi sa kanyang ama na siyang pangunahing nag-oorganisa. Bigla, may naisip ako. Ang aking taunang bonus. Bawat taon ay nakakatanggap ako ng napakalaking bonus at ngayong taon, kalalabas lang nito. Posible kaya? Tumingin ako diretso kay David. Ang aking boses ay naging matalas. Ang natitirang 2 milyong piso para sa reception. Gagamitin ninyo sana ang bonus ko para bayaran yon. Tama? Namutla ang mukha ni David. Ang takot sa kanyang mga mata ay nagbunyag sa kanya. Hirap siyang magsalita. Andy, paano mo nalaman? So, totoo nga. Lumalabas na sa likod ng kahihiyang ito ay may isang maruming pinansyal na intriga. Hindi lang nila hinahamak ang aking pamilya, kundi pinaplano rin nilang kunin ang aking pinaghirapang pera. Ang galit ay muling kumulo sa akin ng may bagong lakas. David, ikaw at ang iyong pamilya ay hindi tumitigil sa pagsorpresa sa akin. Mapait kong sabi. Gusto ninyo ang pera ko, pero hinahamak ninyo ang pamilya ko. Hindi ba't masyadong sakim at masama yan? Ang unang sagupaan ay nagbukas ng bahagi ng katotohanan, ngunit alam kong hindi pa ito ang lahat. Ang tahimik na pag-amin ni David ang naging mitsa na nagpasiklab sa lahat. Napakalakas ng galit ko na ayaw ko nang magpanggap na disente sa harap niya. Agad kong binuksan ang aking banking app sa telepono at tiningnan ang aming joint account. Malinaw na malinaw ang kasaysayan ng mga transaksyon. Isang malaking halaga, eksaktong 2 milyong piso, ay inilipat 3 araw na ang nakalipas. Ang tatanggap, Don Ricardo. Ang aking biyenan. Itinutok ko ang screen ng telepono sa mukha ni David. At ano ito? Ipaliwanag mo kung bakit mo. Basta na lang inilipat ang 2 milyon mula sa joint account natin papunta sa ama mo nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Tumingin si David sa screen. Nawala lahat ng dugo sa kanyang mukha. Umatras siya, nakabuka ang bibig, ngunit walang masabi para ipagtanggol ang sarili. Nagpatuloy ako, bawat salita ay parang latigo sa kanyang kasinungalingan. Hayaan mo akong hulaan. Pinlano ninyong lahat ito ng pamilya mo. Alam ninyong malapit ko nang makuha ang aking taunang bonus, kaya't buong tapang kayong nag-book ng isang marangyang reception para sa kapatid mo, para magpasikat. Kinuha ninyo ang pera nang walang pahintulot at pagkatapos ay gumawa kayo ng dahilan para hiyain ang pamilya ko para hindi ko sila maimbita. Sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng isang magarbong kasal gamit ang pera ko. At kasabay nito, hindi kayo mapapahiya dahil sa mga probinsyanong balay, isang bato, 2 ibon. Tama ba? Hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Ito ay malamig at puno ng sarkasmo, nanginginig si David. Bumagsak siya sa kama. Nakayuko. Patawarin mo ako. Pinilit ako ng mga magulang ko. Wala akong ibang magawa. Pinilit, malakas akong tumawa ng mapait. David, huwag mong isisi sa iba. Ikaw ay isang matandang lalaki, may trabaho ka, may sariling pamilya, ngunit ni minsan ay hindi ka naglakas loob na ipagtanggol ang iyong asawa. Sa loob ng 3 taon na ito, sapat na ang aking tiniis. Nagsimula akong magbilang, hindi para magyabang, kundi para ilantad ang parasitikong kalikasan ng buong pamilya niya. Sa unang taon ng ating pagsasama, gustong iparenovate ng nanay mo ang kusina ayon sa Feng Shui. Binigyan ko siya ng 800,000 piso. Sa ikalawang taon, gusto ng tatay mong magpalit ng kotse,
Para hindi mapahiya sa mga kaibigan, nagbigay ako ng isa pang 2 milyon para sa kaarawan ng nanay mo, isang designer bag. Ang kapatid mo nag-aral sa ibang bansa. Ang buwanang allowance niya, ako rin ang nagbabayad. Ang condominium na ito, 80% ay binayaran ng mga magulang ko, ngunit nakapangalan sa ating dalawa. Maari mo bang kalkulahin kung gaano kalaki ang nagastos ko sa iyong pamilya sa loob ng 3 taon? Lahat ng aking ipon, lahat ng pinaghirapan ko, napunta sa walang katapusang balon na yan, at ano ang natanggap ko bilang kapalit? Ang parira lang, takot akong mapahiya. Habang lalo akong nagsasalita, lalo akong nasasakal sa hinanakit. Napakabobo ko, napakabulag. Akala ko, kung gagawin ko ang lahat para alagaan sila, mamahalin at rerespetuhin nila ako. Ngunit nagkamali ako. Para sa kanila, isa lamang akong ATM. Isang ATM na ang pinagmulan ay hindi sapat na marangal para ipagmalaki sa iba. Nanahimik si David. Hindi niya mapabulaanan ang kahit isa sa aking mga salita dahil lahat ng ito ay totoo, suportado ng mga bank statement. Ang kanyang pananahimik ay lalo pang nagpadismaya sa akin. Sa taong ito, nakita ko lamang ang kaduwagan at kahinaan. Lahat ng aking pagmamahal, lahat ng aking sakripisyo para sa kanya ay biglang naging katawa-tawa. Nakapagdesisyon na ako, matigas kong sabi, maghihiwalay na tayo. Hindi ko na kayang mabuhay kasama ang isang duwag na asawa at isang pamilyang nakikita lamang ako bilang isang mapagkukunan ng pera. Ang kondominium na ito, ibebenta natin at hahatiin ang pera ayon sa kung sino ang nag-ambag, at ang perang ginastos ko sa iyong pamilya, ituturing ko na lang na donasyon, isang limos para sa mga mahihirap sa espiritu. Pagkasabi nito, hinila ko ang aking maleta papunta sa pinto. Ayaw ko nang manatili sa bahay na ito kahit isang segundo pa. Lahat dito ay sumasakal sa akin sa kanilang pagkukunwari. Nagmamadaling tumakbo si David sa pinto, hinaharangan ang aking daan. Hindi ako papayag sa diborsyo. Andy, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Ngunit alam kong kasinungalingan ang kanyang mga salita. Hindi siya takot na mawala ako, kundi mawala ang kanyang ATM. At marahil mayroon pa siyang ibang kinatatakutan. Isang bagay na malapit ko nang malaman. Ang aming pagtatalo sa pinto ay nakakuha ng pansin ng buong pamilya. Ang kanyang mga magulang at si Paolo mismo, ang magiging groom, ay tumakbo pa itaas. Pagkakita sa akin na may dalang maleta, handang umalis, agad na nagpalit ng maskara ang aking biyenan. Ang kanyang karaniwang tamis ay napalitan ng kasungitan at pagiging mataray. Ano itong iniisip mo? Saan ka pupunta sa gitna ng gabi na may dalang maleta? Nagpaplano ka bang gumawa ng iskandalo sa bahay na ito? Sumingit din si Paolo na may paninisi. Ate Andy, kung may nangyari man, pag-usapan natin ng mahinahon. Malapit na ang kasal ko. Ano itong ginagawa mo? Hindi maganda. Yan. Tumingin ako sa buong pamilya nila, sa mga makasariling ito, at natawa ako. Itinulak ko ang kamay ni David at malamig na sumagot, kung saan ako pupunta ay wala na kayong pakialam. At sa kasal mo, Paolo, hindi ko obligasyong manatili. Maghihiwalay na kami ni David. Mula ngayon, wala nang nag-uugnay sa atin. Ang salitang maghihiwalay ay nagpatulog sa kanilang lahat. Si Don Ricardo, ang aking biyenan na laging nag-aastang importante, ay sa wakas nawalan ng kontrol. Diborsyo? Anong pinagsasabi mo? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Anong kulang sa anak ko? Bakit ka humihingi ng diborsyo? Tanungin ninyo ang inyong mahal na anak kung ano ang kanyang ginawa. Sagot ko, nang walang bakas ng paggalang, ang gulo ay lumalala. Sinimulan nilang isisi sa akin ang lahat. Sinasabing ako ay isang walang utang na loob na manugang, isang asawang hindi iniisip ang kanyang asawa, na dahil sa isang maliit na bagay ay gumagawa ako ng iskandalo at sinisira ang pamilya. Ang kanilang tunay na mga mukha, pangit at bastos, sa wakas ay lumitaw
Nang makita na hindi ako makukumbinsi ng mga salita, biglang ginawa ni Paulo ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa akin. Basahin mo yan at saka ka magdesisyon kung aalis ka o hindi. Ang papel ay nahulog sa aking paanan. Ito ay isang form na may resulta ng pagsusuri mula sa isang klinika ng OB-GYN. Pangalan ng pasyente, Andrea. Resulta, buntis ng 6 na linggo. Nahilo ako. Buntis ako? Bakit hindi ko alam? Totoo, nitong mga nakaraang araw ay madalas akong makaramdam ng pagod. Nawalan ako ng ganang kumain at hindi regular ang aking regla. Ngunit inisip kong dahil lang ito sa stress sa trabaho sa katapusan ng taon. Hindi ko naisip na buntis ako. Habang nakatayo akong tulala, si David, na parang isang taong nalulunod na kumapit sa isang dayami, ay agad na nagbago ng taktika. Ang kanyang pagkataranta ay napalitan ng tagumpay. Kinuha niya ang papel at itinutok sa aking mukha. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Andy, nakikita mo, dinadala mo ang aking dugo, ang tagapagmana ng pamilya, at ngayon gusto mo pa ring magdiborsyo? Gusto mong ipanganak ang ating anak na walang ama? Napakawalang puso mo. Agad na sumunod si Senyora Cynthia sa tono na para bang binibigyan niya ako ng isang pabor. Tama, para sa aking apo. Patatawarin namin ang iyong kalapastanganan sa pagkakataong ito. Sige na, alisin mo na ang maleta at bumaba na tayo. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi dapat ma-stress ang bata. Inilabas na nila ang kanilang mga baraha. Lumalabas na alam nila ang tungkol sa aking pagbubuntis. Lihim nila akong sinusubaybayan, nakuha ang resulta ng aking mga pagsusuri, at ngayon ay ginagamit ang aking hindi pa isinisilang na anak bilang isang sandata, isang tanikala, para pigilan ako. Pilitin akong patuloy na tiisin ang kanilang pagsasamantala at kahihiyan. Ang kanilang kalupitan at pagiging kalkulado ay nagpanginig sa akin. Wala silang pakialam sa akin o sa batang ito. Para sa kanila, ito ay isang kasangkapan lamang, isang alas para kontrolin ako. Sa pagtingin sa nagtatagumpay na mukha ni David, sa mayabang na pag-uugali ng kanyang pamilya, na wala lahat ng aking pag-aalinlangan, kung mananatili ako, sa anong kapaligiran lalaki ang aking anak. Ano ang matututunan niya mula sa isang duwag na ama, isang sakim na lola, at isang pamilyang puno ng intriga? Hindi ko papayagan ang aking anak na mamuhay ng ganoong buhay. Tumingin ako diretso kay David at sa buong pamilya niya. Hindi na ako sumigaw, hindi na nakipagtalo. Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. Ang batang ito ay akin, ako mismo ang magpapalaki sa kanya, at tungkol sa diborsyo, walang nagbago. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangan kong hinila ang aking maleta, nilampasan sila at lumabas sa pintuan na naging aking bilangguan sa nakalipas na 3 taon. Ang kanilang mga sigaw at sumpa ay sumunod sa akin, ngunit hindi ako lumingon. Paglabas sa bahay na iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi, ngunit ang aking kalooban ay naging napakagaan. Malaya na ako. Sumakay ako ng taxi, walang tiyak na patutunguhan. Habang nakaupo sa sasakyan at tinitingnan ang mga ilaw na dumadaan sa bintana, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Ang aking kamay ay kusang napunta sa aking tiyan, kung saan may isang maliit na buhay na lumalaki. Hindi ito isang pasanin, kundi isang inspirasyon. Ang batang ito ay akin lamang, at para sa kanya, kailangan kong maging mas malakas. Nagpasya akong pansamantalang manatili sa aking kapatid. Ang aking pagdating, na may dalang maleta, sa gitna ng gabi, ay labis na nag-alala sa kanila. Matapos marinig ang aking kwento, lalo na tungkol sa pagbubuntis, at kung paano ito ginamit ng pamilya ng aking asawa para sa blackmail, namula sa galit si Miguel at gusto niyang agad napuntahan si David para makipag-ayos. Halos hindi siya napigilan ni Carla. Niyakap niya ako, pinapakalma. Huwag kang mag-alala, dito ka muna, bahay mo rin ito. At tungkol sa bata, anuman ang iyong desisyon, susuportahan ka namin.
Ang init ng pamilya ay lubos na nakaantig sa akin. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Pabalik-balik ako, iniisip ang hinaharap, ang bata, ang paparating na laban para sa diborsyo. Alam kong hindi ako basta-basta pakakawalan ng pamilya ni David, lalo na't mayroon silang ganitong hostage. Habang abala sa aking mga iniisip, bigla kong naramdaman ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli ang nilalaman, ngunit nagpatayo ito sa akin. Andrea, gusto mo bang malaman kung bakit buwan-buwan ay nagpapadala si David ng 80,000 piso sa isang Trisha, isang guro? Natigilan ako. Trisha, isang guro. Hindi ko kailanman narinig ang pangalang iyon mula kay David. Bakit niya kailangang magpadala ng pera sa ibang babae bawat buwan? Ang 80,000 piso kada buwan ay hindi maliit na halaga. Nagliparan ang mga tanong sa aking isipan. Sino ang taong ito? Paano niya ito nalaman? At bakit siya nagsusulat sa akin ngayon? Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Sinasabi ng aking intuisyon na sa likod ng mensaheng ito ay may isang katotohanan na mas masahol pa kaysa sa alam ko na ang panlilinlang ni David ay hindi limitado sa pera at kaduwagan. Nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype ng sagot. Sino ka at bakit mo sinasabi sa akin ito? Dumating ang sagot pagkatapos ng ilang segundo. Ako ang taong gustong tumulong sa iyo na makamit ang hustisya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo bukas ng 9 ng umaga sa Cafe X sa Y Street. Dumating ka at malalaman mo. Tinitigan ko ang mensahe, kumakabog ang aking puso. Sa isang banda, natatakot sa isang bitag o sa isang bago, mas masakit na katotohanan. Sa kabilang banda, ang kuryosidad at ang pagnanais na malaman ang tunay na pagkatao ng taong minsan kong minahal ay nag-udyok sa akin na sumulong, hindi ko na kayang mabuhay sa kamangmangan. Gaano man kasakit ang katotohanan, kailangan ko itong malaman. Sige, pupunta ako. Pagkatapos ipadala ang huling mensahe, ibinaba ko ang telepono. Nagsisimula na naman ang isang mahabang gabi, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ng sakit at galit ay may mga hinala at isang malabong takot sa kung ano ang malapit ng malantad. Kinaumagahan, dumating ako sa Cafe X sa eksaktong takdang oras. Pumili ako ng isang mesa sa sulok, kung saan tanaw ko ang buong lugar. Kumakabog ang aking puso sa kaba at pag-aalala. Hindi ko alam kung sino ang aking makikita. Isang lalaki o isang babae, isang kaibigan o isang kaaway. Eksaktong 9 ng umaga, isang matangkad, maganda ang pangangatawan na lalaki na nakasuot ng puting polo at madilim na pantalon ang pumasok sa kafe. Lumingon siya at dumiretso sa aking mesa. Magandang umaga, Andrea. Ako si Marco. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay mababa at magalang. Kinawayan ko ang kanyang kamay, nananatiling maingat. Magandang umaga. Ikaw ba ang nag-text sa akin? Tumango siya, umupo sa tapat ko. Oo, ako ay isang private investigator. Ang mga salitang private investigator ay nagulat sa akin. Bakit isang investigador ang nakikipagkita sa akin? Sino ang umupa sa kanya? Na para bang nabasa ang aking isipan, nagpatuloy si Marco. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang intensyon. Hindi ang asawa mo ang umupa sa akin, bagkus, isang tao na mayroon ding sama ng loob sa kanya. Sino siya? Agad kong tanong. Hindi direktang sumagot si Marco. Inilapit niya sa akin ang isang manipis na folder. Tingnan mo muna ito. Nanginginig kong binuksan ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng mga bank statement mula sa account ni David. Tulad ng sinabi sa mensahe, regular tuwing ikalima ng bawat buwan, isang halaga ng 80,000 piso ay inililipat sa account ng isang Trisha. Ang mga paglilipat na ito ay nagpatuloy sa halos 3 taon. Nagsimula ito ilang buwan lamang pagkatapos ng aming kasal ni David. Ang pangalang Trisha ay sumakit sa aking dibdib. Naaalala ko ang pangalang iyon. Iyon ang kanyang dating kasintahan noong kolehiyo. Sabi ng mga kaibigan, malaki ang kanilang pag-iibigan, ngunit bago sila magtapos,
Naghiwalay sila sa hindi malamang dahilan. Hindi kailanman ikinuwento sa akin ni David ang mga detalye, sinabi lamang na nakaraan na iyon. Si Tricia, ang guro, iyon ba si Tricia? Tanong ko kay Marco. Nabasag ang aking boses. Tumango si Marco. Tama, si Tricia ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang guro sa isang pribadong preschool. Itinala siya ng iyong asawa sa kanyang mga contact bilang Tricia teacher. Marahil para maiwasan ang hinala. Nagulo ang aking isipan, bakit kailangang suportahan ni David ang kanyang dating kasintahan na nagpapadala sa kanya ng ganoong kalaking pera bawat buwan sa loob ng halos 3 taon. Ano ang nangyari sa pagitan nila? Nagkikita ba sila sa likod ko sa lahat ng oras na ito? Ang mga nakakabahalang tanong ay gumugulo sa akin. Lumalabas na sa kasal na ito, hindi lang ako ginamit sa pinansyal, kundi tahasan ding pinagtaksilan. Sistematikong niloko ako ni David. Bakit? Bakit nasa iyo ang lahat ng ito at bakit mo ipinapakita sa akin? Sinubukan kong manatiling kalmado, ngunit ang aking boses ay nanginginig. Tumingin sa akin si Marco nang may pakikiramay. Tulad ng sinabi ko, inupahan ako upang imbestigahan ang relasyon sa pagitan ng iyong asawa at ni Miss Tricia. Matapos makuha ang mga resulta, nagpasya ang aking kliyente na dapat mong malaman ang katotohanan. Naniniwala ang taong ito na ikaw lamang ang makakapagbigay ng leksyon kay David. Sino ang taong ito? Inulit ko ang tanong. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Marco. Tumingin siya diretso sa aking mga mata at binanggit ang isang pangalan na ikinagulat ko. Ang pangalang ito ay nagpaliwanag sa lahat. Ipinaliwanag nito ang galit, ang dahilan kung bakit gustong ilantad ng taong ito, si David, at ito rin ang nagbukas ng pinto para sa aking plano ng paghihiganti. Isang plano na hindi ko kailanman inisip na gagawin ko. Ngunit bago iyon, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ang katotohanan na, ayon kay Marco, ay mas masakit pa kaysa sa aking nakita. Katotohanang mas masakit pa. Inulit ko ang mga salita ng investigador. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Tahimik na inilapit sa akin ni Marco ang isa pang folder, mas makapal kaysa sa nauna. Walang pamagat sa pabalat. Isang blankong puting papel lamang. Nanginginig ang aking mga kamay nang hawakan ko ito, na parabang bawat pahina ay tumitimbang ng 1 tonelada. Huminga ako ng malalim, sinusubukang magpakatatag at binuksan ito. Sa unang pahina ay may ilang mga larawan na kuha ng isang hidden camera. Sa kanila, si David ay masayang naglalaro sa isang parke kasama ang isang batang lalaki na mga 3 taong gulang. Ang bata ay may kulot na buhok, malalaking bilog na mata, at isang maningning na ngiti. At ang nagpatulala sa akin ay ang mukha ng batang ito. Siya ay isang kopya ni David. Bawat katangian, mula sa hugis ng ilong at kurbada ng mga labi hanggang sa tingin, ay isang maliit na bersyon ng lalaking tinatawag kong asawa. Kasama nila si Tricia. Tinitingnan niya sila ng may pagmamahal at kaligayahan. Mukha silang isang tunay na pamilya. Ang aking puso ay parang piniga. Nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Inilipat ko ang pahina, pagkatapos ay isa pa. Sa lahat ng dako ay may mga larawan ni David, kasama si Tricia at ang bata. Magkasama silang namimili sa supermarket, naghahapunan sa isang maginhawang restaurant. Pasan-pasan ni David ang bata sa kanyang mga balikat. Ang mga masasayang larawang ito ay parang libu-libong kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Sa wakas, nakarating ako sa huling pahina. Ito ay isang pamilyar na form, isang ulat mula sa isang laboratorio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang pregnancy test, kundi ang resulta ng isang DNA analysis. Sample ng buhok. David. Sample ng buhok. Isang batang lalaki na nagngangalang Anton. Resulta. Paternity confirmed. Posibilidad. 99.99%. Bumagsak ang lahat. Iyon pala, ang 80,000 piso bawat buwan. Iyon ay sustento. Hindi lang ako niloloko ni David, mayroon siyang anak sa kanyang dating kasintahan, isang anak na 3 taong gulang na.
Nangangahulugan ito na ginawa niya ito kay Tricia agad pagkatapos ng aming kasal, o marahil bago pa man. Kaya ano ang aking kasal? Sino ako para sa kanya? Sa loob ng 3 taon na ito, isang asawa o isang perpektong panakipbutas na tinatakpan ang kanyang makasalanang relasyon, isang libreng ATM para masuportahan niya ang kanyang pamilya at ang kanyang kerida at anak. Ang sakit, galit, at pakiramdam ng ganap na panlilinlang ay nagpahirap sa aking paghinga. Ginawa akong isang ganap na tanga, isang papet sa isang dula na idinirek ng aking sariling asawa at ng kanyang pamilya. Niloko nila ako, kinuha ang aking pera, at ngayon, lumalabas na ako ang pangatlong gulong sa kanyang tunay na masayang pamilya. Bakit? Bulong ko sa tuyong mga labi. Ang mga luha ay bumuhos na parang ulan. Inabutan ako ni Marco ng isang panyo. Hinintay niya akong medyo huminahon at dahan-dahang nagsimulang magkuwento. Batay sa aking nalaman, si David at Tricia ay hindi talaga naghiwalay. Pansamantala lang silang nagkahiwalay dahil tutol ang pamilya ni David na itinuturing na hindi ka-level si Tricia. Pagkatapos ay nakilala kanya at mabilis na nagpakasal. Marahil sa mata ng kanyang pamilya, ikaw ay isang mas angkop na manugang, magandang trabaho, mataas na kita, at higit sa lahat, ang kakayahang magbigay sa kanila ng pinansyal na suporta. Agad pagkatapos ng kasal, lihim na patuloy na nakipagkita si David kay Tricia at nabuntis siya. Sa loob ng 3 taon, nabuhay siya ng ganoong dobling buhay. Bawat salita ni Marco ay parang martilyo sa aking wasak na kamalayan. Ganoon pala. Ang aking kasal mula sa simula ay binuo sa pagkalkula at kasinungalingan. Isa lamang akong kasangkapan, isang mas kapaki-pakinabang na pagpipilian sa ekonomiya. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga panunumpa, lahat ay peke. Isinara ko ang folder, pinunasan ang aking mga luha. Ang sakit ay naging isang nakakapasong galit, hindi na ako iiyak. Ang aking mga luha ay hindi karapat-dapat para sa isang ganoong walang hiya. Si David at ang buong pamilya mo, dinala ninyo ako sa aking hangganan. Kaya huwag ninyo akong sisihin sa aking kalupitan. Tinaas ko ang aking ulo at tumingin sa investigador. Wala nang kahinaan sa aking mga mata, tanging bakal na determinasyon. Gusto kong makipagkita kay Tricia. Tila inaasahan na ni Marco ang aking hiling. Tumango siya, kinuha ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, lumingon siya sa akin. Pumayag si Tricia na makipagkita. Ngayon, 3:00 ng hapon sa isang tea house. Ipadadala ko sa iyo ang eksaktong address. Ito ay isang tahimik na lugar, may mga pribadong silid. Tumango ako. Nagkakagulo ang aking isipan, ngunit puno ako ng determinasyon. Walang atrasan. Eksaktong 3:00, naroon na ako sa tea house. Ito ay isang maliit na establisimento na pinalamutian sa isang klasikong estilo na may kaaya-ayang amoy ng sandalwood. Inihatid ako ng isang waiter sa isang pribadong silid. Naghihintay na ang babaeng nagngangalang Tricia. Sa personal, mukha siyang mas pagod at hirap kaysa sa mga larawan. Nakasuot siya ng simpleng damit na may bulaklak, ang mahabang buhok ay nakatali, ang kanyang mukha ay kaakit-akit, ngunit may malalalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Pagkakita sa akin, napapitlag siya at nagmamadaling tumayo, mukhang nahihiya at may kasalanan. Magandang hapon, maupo ka. Mahina ang kanyang boses. Umupo ako sa tapat niya. Ang kapaligiran ay mabigat. Sa isang sandali, gusto ko siyang sugurin ng mga sigaw at akusasyon, ngunit sa pagtingin sa kanyang pagod na mga mata, sa pagpapakumbaba sa kanyang mukha, medyo humupa ang aking galit. Naintindihan kong siya ay isang biktima rin, tulad ko. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Ang unang nagsalita ay si Tricia. Oo, sagot ko. Alam ko na ang lahat tungkol sa inyong anak at sa aking peking kasal. Yumuko si Tricia, pinagkrus ang kanyang mga kamay sa mesa. Patawarin mo ako. Alam kong walang halaga ang paumanhin ngayon, ngunit niloko rin niya ako. At sinimulan niya ang kanyang kwento. Ang kanyang boses ay nanginginig at putol-putol.
Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang pag-ibig noong kolehiyo, ang pagtutol ng pamilya ni David. Ikinuwento niya na hindi kailanman nagsalita si David ng paghihiwalay. Sinabi lamang niya na kailangan niya ng oras para kumbinsihin ang kanyang pamilya at na ang pagpapakasal sa akin ay isang pansamantalang solusyon upang mapakalma ang kanyang mga magulang at ayusin ang kanilang pinansyal na sitwasyon. Paulit-ulit siyang nangako na pagkatapos ng 1 taon o 2, hihiwalayan niya ako para makasama siya at ang kanilang anak. Sinabi niya sa akin na walang pag-ibig sa pagitan ninyo, mga obligasyon lamang. Sinabi niya na ikaw ay isang malakas, independenteng babae na hindi nangangailangan ng kanyang proteksyon, at kami ng anak ko, iba kami. Umiyak si Tricia. At naniwala ako, isipin mo, sa loob ng 3 taon ay naniwala ako sa kanyang pangako. Pumayag akong maging isang lihim na kerida, pumayag na ang aking anak ay walang buong ama, para lamang sa pag-asa na isang araw ay tutuparin niya ang kanyang salita. Tahimik akong nakinig. Lumalabas na para sa bawat isa sa amin may sariling dula si David. Para sa akin, siya ay isang mapagmahal na asawa. Para kay Tricia, isang lalaking pinilit magpakasal, ngunit naghahanap ng daan patungo sa kanyang tunay na pag-ibig. Minanipula niya kaming dalawa, ginawa kaming mga pyesa sa kanyang makasariling laro. Kaya, bakit mo napagdesisyunang sabihin ang lahat ngayon? Tanong ko. Lumambot ang aking boses. Pinunasan ni Tricia ang kanyang mga luha. Sa kanyang mga mata ay sumiklab ang galit dahil hindi ko na kayang tiisin. Nitong mga nakaraang araw, dumalang na ang kanyang pagbisita sa aming anak at hindi na regular ang pagpapadala niya ng pera. At pagkatapos ay nalaman ko na ang kanyang nakababatang kapatid ay ikakasal sa Grand Imperial Hotel na nag-oorganisa ng isang hindi kapani-paniwalang marangyang kasal. Naintindihan ko na hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mayamang buhay para sa amin. Ang kanyang pangako ay kasinungalingan. Nakikita niya kami bilang isang pasanin na kailangang itago. Inupahan ko ang isang investigador para subaybayan siya. Noong una, gusto ko lang malaman kung mayroon pa siyang iba bukod sa atin, ngunit ipinakita ng mga resulta kung paano kanya pinagsamantalahan at naintindihan kong hindi ko na kayang manahimik. Kung wala akong gagawin, pareho tayong yuyurakan niya. Napuno ako ng awa. Pareho kami, bagamat sa magkaibang sitwasyon ay may iisang kaaway. Parehong niloko at ginamit ng iisang lalaki. Ang aming pinagsamang sakit ay naging isang malaking lakas. Tumingin ako sa mga mata ni Tricia. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng opisyal na pagkilala para sa aking anak. At gusto kong pagbayaran ni David ang lahat ng kanyang ginawa. Matigas na sagot ni Tricia. Iyon din ang gusto ko. Mabuti, sabi ko. Tutulungan kita. At tutulungan mo ako. Magkasama, pagbabayarin natin siya ng pinakamataas na halaga. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya. Tumingin sa akin si Tricia at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa akin. 2 babae, isang asawa, isang kerida ay nagkaroon ng isang opisyal na alyansa. Isang alyansa na binuo sa mga luha, panlilinlang at isang nag-aalab na pagnanais na maghiganti. Habang pauwi, bigla kong naalala ang 5 tiket papuntang Boracay. Sa una, ito ay isang plano ng tahimik na protesta, isang pagtakas mula sa mga masasamang tao, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Hindi na ito ang aking personal na kuwento, kundi isang laban para sa hustisya. Ang pagtakas ay hindi na isang opsyon. Kailangan kong manatili at lumaban, ilantad ang lahat, at pagbayarin ang mga may kasalanan. Ang unang ginawa ko pagbalik ay tawaga. Sa halip na asul na dagat at puting buhangin, isang mas magandang palabas ang naghihintay sa amin. Matapos ang makasaysayang pagkakamay na iyon, kami ni Tricia ay nanatili pa ng ilang oras sa tahimik na tea house. Ang paunang pagkailang ay nawala, napalitan ng pag-unawa at determinasyon. Hindi na kami magkaribal, kundi mga kakampi sa iisang larangan. Ang aming tanging layunin ay tanggalin ang maskara ni David at ng kanyang pamilya at gawin ito kung saan, sa kanilang palagay,
ay mararating nila ang tuktok ng kanilang tagumpay sa kasal ni Paulo. Kailangan nating tamaan ang pinakamasakit, sabi ko. Ang kanilang reputasyon at pera. Sumang-ayon si Tricia. Pinahahalagahan niya at ng kanyang pamilya ang kanilang estado ng higit sa lahat. Kung ang kasal ni Paulo ay masisira sa kahihiyan, ito ay magiging isang malaking dagok para sa kanila. Batay sa impormasyong mayroon kami, bumuo kami ng isang detalyado, pinag-isipang mabuti at walang awang plano. Ang unang hakbang, sabi ko, ay isang ekonomikong atake. Alam kong may utang silang 2 milyong piso sa Grand Imperial Hotel para sa reception at umaasa sila sa aking bonus. Ngayong umalis na ako, tiyak na nagpapanik silang naghahanap ng pera. Kailangan nating isara ang lahat ng kanilang mapagkukunan. Paano? Tanong ni Tricia. Ang susi ay ikaw. Tumingin ako sa kanya. May utang sa iyo si David para sa sustento ng inyong anak. Ito ay isang legal na utang. Pumunta ka sa Grand Imperial Hotel at direktang kausapin ang management. Sabihin mo sa kanila na ang kanilang kliyenteng si David ay isang irresponsableng ama na may utang na sustento sa kanyang sariling anak. Sabihin mong pinaghihinalaan mo na ginagamit niya ang perang ito para sa isang marangyang kasal. Hilingin na bayaran ng buo ang hotel bago magsimula ang reception. Kung hindi, ikaw, bilang isang nagpapautang, ay tatawag ng media at gagawa ng iskandalo na nagsasabing ang Grand Imperial Hotel ay kasabwat ng isang hindi nagbabayad ng sustento na umiiwas sa kanyang mga tungkulin bilang ama. Walang malaking kumpanya ang gugustuhing masangkot sa ganoong iskandalo. Nagliwanag ang mga mata ni Tricia. Naintindihan niya ang aking plano. Ito ay isang malakas na psikolohikal na hakbang. Ang hotel, upang maprotektahan ang kanilang reputasyon, ay tiyak na maglalagay ng pressure sa pamilya ni David. Ikalawang hakbang. Patuloy ko. Paghahanda ng ebidensya. Bukas na bukas, pupunta ako sa aking abogado. Kukuha ako ng mga bank statement ng lahat ng transaksyon, titipunin ang lahat ng resibo at dokumento na nagpapatunay ng aking mga gastos para sa kanyang pamilya sa nakalipas na 3 taon. Kalkulahin ko ang lahat para makita ng lahat kung gaano kalaking pera ang kinuha nila sa akin. Mabilis kong kinakalkula sa isip. Pag-aayos ng bahay, pagbili ng kotse, pag-aaral ni Paulo, iba pang maliliit na bagay. Ang halaga ay maaaring umabot sa 15 milyong piso. Isang halaga na kayang ikagulat ng sinuman. At ikaw naman, ihanda mo ang birth certificate ni Anton at ang resulta ng DNA test. Bilin ko kay Tricia. Ito ay magiging hindi matututulang ebidensya. Naiintindihan ko. Tango niya. At ang huli, ang pinakamahalagang hakbang, humina ang aking boses. Isang media storm. Hindi sapat na tayo lang ang nakakaalam. Dapat malaman ng buong bansa. Makikipag-ugnayan ako sa ilang kilalang mamamahayag. Hindi ako magbibigay ng detalye, magpapahiwatig lang ako na sa kasal ng tagapagmana ng pamilya nila ay magaganap ang isang malaking palabas na may kaugnayan sa panloloko sa kasal at isang anak sa labas. Mahilig ang media sa mga ganyang kwento, sila mismo ang lalapit. Medyo nag-alinlangan si Tricia. Hindi ba't makakasama iyon kay Anton sa hinaharap? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit kung hindi natin ito gagawin, hindi kailanman kikilalanin ng kanyang ama ang iyong anak, at ang aking anak ay isisilang sa kasinungalingan. Ginagawa natin ito hindi lamang para sa ating sarili, kundi para makamit ang hustisya para sa ating mga anak. Maniwala ka sa akin, pagkatapos ng bagyong ito, sisikat muli ang araw. Magsisimula ka at ang iyong anak ng isang bagong buhay, protektado ng batas, hindi na kailangang magtago. Ang aking kumpiyansa ay nakumbinsi si Tricia. Muli naming pinag-usapan ang plano. Lahat ay lohikal. Si Tricia ang unang kikilos, nalilikha ng ekonomikong pressure at unang pagkabigla. Ako ay kikilos mula sa anino, nangongolekta ng ebidensya at magbibigay ng huling dagok. Nang lumabas kami sa tea house, gabi na, umihip ang malamig na hangin, ngunit sa aming mga puso ay may nag-aalab na apoy, apoy ng galit at pag-asa. Handa na ang plano.
Ang pinakadakilang palabas sa buhay ni David ay papalapit na sa kanyang katapusan, at kami, dalawang babaeng kanyang niyurakan, ang susulat ng wakas ng dulang ito. Kinaumagahan, Biyernes, isang araw na lang bago ang kasal, nagsimulang umusad ang aming plano. Si Tricia, tulad ng napagkasunduan, ang unang bumaril, nagsuot siya ng isang formal na business suit upang magmukhang seryoso. Maingat na inihanda ang folder na may mga dokumento, birth certificate ni Anton, mga statement na nagpapatunay ng hindi regular na pagbabayad ni David, at ilang mga larawan nilang magkasama. Hindi ako sumama sa kanya, ngunit kami ay nag-uusap sa telepono. Alam kong kinakabahan siya, ngunit ang galit at pagmamahal sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nandito na ako. Ang laki ng hotel, napakagarbo. Text ni Tricia. Kalma ka lang, sagot ko. Wala kang ginagawang masama. Ipinaglalaban mo lang ang hustisya para sa iyong anak. Magsalita ka ng diretso at malinaw. Mas takot sila sa kanilang reputasyon kaysa sa atin. Makalipas ang ilang sandali, tumawag sa akin si Tricia, nagsasalita ng may kaba ngunit mahina. Nakipagkita ako kay Miss Marina, ang event manager. Siya yung tumawag kay David. Mukha siyang napaka-profesional, ngunit nang ipaliwanag ko ang sitwasyon at ipakita ang mga dokumento, nagbago ang kanyang mukha. Ayon kay Tricia, noong una ay nanatiling aloof si Miss Marina na itinuturing itong personal na usapin ng kliyente. Ngunit nang banggitin ni Tricia ang mga salitang media at kasabwat, hindi na mapakali ang manager. Kumalma po kayo, sabi niya kay Tricia. Kailangan po naming i-verify ang lahat. Ngunit makakasiguro po kayo na ang Grand Imperial Hotel ay laging gumagana sa prinsipyo ng katapatan at pinahahalagahan ang aming reputasyon. Hindi namin papayagan ang ganitong mga insidente na dungisan ang aming pangalan. Inimbitahan niya si Tricia sa isang pribadong silid, nag-alok ng tsaa at pinakinggan ang buong kwento. Ang birth certificate na nakapangalan kay Anton at ang mga larawan ng bata na kamukhang kamukha ni David ay tuluyang nakumbinsi sa kanya. Nangako siyang agad na makikipag-ugnayan sa pamilya ng groom. Sinabi niya na ayon sa kontrata, kailangan nilang bayaran ng buo bago mag-alas 12 ng tanghali ngayon. Kung hindi, may karapatan ang hotel na kanselahin ang event. Mukhang gumana ang plano natin. Pagtatapos ni Tricia, nakahinga ako ng maluwag. Ang unang bomba ay nailagay na. Ngayon, lahat ng pressure ay nasa pamilya ng aking dating asawa. Wala silang oras para huminga man lang. At totoo nga, makalipas ang halos isang oras, nagsimulang mag-ring ng walang tigil ang aking telepono. Habang si Tricia ay gumagawa ng gulo sa hotel, hindi rin ako nakaupo lang. Buong umaga ng Biyernes ay ginugol ko kasama ang aking abogado, ang aking matagal at mapagkakatiwalaang kaibigan na si Atty. Santos. Ang kanyang opisina ay nasa isang abalang kalye sa Makati. Matapos pakinggan ang aking kwento, mula sa pinansyal na pagsasamantala at panlilinlang hanggang sa plano ng paghihiganti sa kasal, tahimik na tumango si Atty. Santos. Ang kanyang mukha ay lalong nagseseryoso. Andrea, sobra na ang tiniis mo, sabi niya nang matapos ako. Mula sa legal na pananaw, malaki ang ating kalamangan. Ang diborsyo ay sigurado na. Ang layunin ay maibalik ang pinakamalaking bahagi ng nawala sa iyo at pagbayarin sila. Kaya nga ako nandito, Atty. Santos. Kailangan ko ang tulong mo para tipunin ang lahat. Gusto ko ng isang detalyado at malinaw na listahan para makita ng lahat ang kanilang tunay na pagkatao at nagsimula kaming magtrabaho. Binigyan ko si Atty. Santos ng access sa lahat ng aking mga bank account sa nakalipas na 3 taon. Maingat naming sinuri ang bawat transaksyon. Mga paglilipat kay Don Ricardo at Senyora Cynthia. Pag-withdraw ng cash para kay David. Pagbabayad ng tuition ni Paulo. Lahat ay maingat na nakadokumento. Nakita kanila bilang isang tunay na gintong minahan, iling ni Atty. Santos habang nagtatrabaho. Tingnan mo, bawat buwan, ilang paglilipat na may nakasulat na para sa mga gastusin ng magulang, tulong sa negosyo, at bawat isa
ay hindi bababa sa 50,000 piso. Tinitingnan ko ang mga numero sa screen. Nararamdaman ko ang sakit sa aking nakaraang katangahan at galit sa kanilang walang kabusugang kasakiman. Iyon ay ang aking perang pinaghirapan. Pagsapit ng tanghali, pagkatapos ng ilang oras ng masinsinang pagtatrabaho, sa wakas ay nagbigay ng kabuuan si Attorney Santos. Iniharap niya sa akin ang monitor. Kung ibabawas ang mga makatwirang gastusin sa pamilya, ang kabuuang halaga na direkta o hindi direktang ginastos mo sa pamilya nila sa loob ng 3 taon ay halos 15 milyong piso. 15 milyon, ang halagang iyon ay nagulat kahit sa akin. Hindi ko kailanman inisip na hinayaan ko silang kunin sa akin ang ganoong kalaking halaga. Ito ay halos lahat ng aking naipon bago at habang kasal. Ipiprint ko ang lahat ng mga statement na ito at pagsasamahin sa isang folder para sa iyo, matigas na sabi ni Attorney Santos, kasama ang mga dokumento na nagpapatunay ng pinagmulan ng pera para sa pagbili ng kondo. Sa mga ebidensyang ito, sa korte, hindi lang ang kondo ang mapupunta sa iyo, kundi maibabalik mo rin ang bahagi ng nawalang pera. Ngunit gamitin mo muna ito para sa iyong plano. Hawak ko ang makapal na folder na ibinigay niya sa akin. Hindi lang ito mga papel. Ito ay katibayan ng 3 taon ng kahihiyan, ang aking pinakamatulis na sandata sa huling laban. Handa na ang lahat. Ang bombang may orasan ay nailagay na. Kailangan na lang maghintay ng tamang sandali. Paglabas sa opisina ng abogado, pumunta ako sa isang tahimik na kafe para isagawa ang susunod na hakbang ang paglikha ng media storm. Mayroon akong magandang koneksyon sa mga mamamahayag. Binuksan ko ang aking mga contact at pumili ng 3 pangalan na pinagkakatiwalaan ko. Sila ay mga masisigasig na reporter na naghahanap ng maiinit na balita at, mahalaga, may profesional na etika. Ang unang tawag ay kay Maria, isang reporter mula sa isang malaking online news site. Hello, Andrea. Matagal na tayong hindi nagkita. May nangyari ba? Ang kanyang boses, gaya ng dati, ay puno ng sigla. Hello, Maria. Mayroon akong balita na sa tingin ko ay magugustuhan mo, sabi ko, sinusubukang magsalita ng kalmado at misteryoso. Oh, anong balita? Sabihin mo na. Bukas sa kasal ng tagapagmana ng pamilya ng mga mayayaman sa Grand Imperial Hotel, magaganap ang isang malaking palabas. Tema, paglalantad ng isang marriage scammer, pagtataksil, anak sa labas, at mga financial scheme. Naroroon ang lahat ng pangunahing tauhan, mga extra, at hindi matututulang ebidensya. Natahimik si Maria ng ilang segundo, pinoproseso ang impormasyon. Bilang isang bihasang mamamahayag, naiintindihan niyang ito ay isang gintong minahan. Seryoso ka? Mapagkakatiwalaan ba ito? Ganap. Kalahok ako sa mga pangyayari. Magpadala ka lang ng mga tao mo bago magsimula ang seremonya at ginagarantiya ko sa iyo ang pinakamalakas na eksklusibo ngayong buwan. Hindi na kailangan pang magsalita. Agad na pumayag si Maria. Sige, salamat sa tiwala. Bukas, naroroon kami. Inulit ko ang parehong script sa 2 iba pang mamamahayag. Ang kanilang reaksyon ay pareho, ang pain ay inihagis, at ang malaking isda ay kumagat. Ngunit hindi ito sapat. Gusto kong mas kumalat ang kwento, nalilikha ng isang alon ng kuryosidad bago pa man ang pangunahing kaganapan. Gumamit ako ng bagong SIM card at lumikha ng isang anonymous account sa social media. Pagkatapos ay nagsulat ako ng isang maikling post na para bang ako ay isang sluchayni saksi na nakarinig ng chismis. Sabi nila, magiging mainit bukas. Ang kasal ng tagapagmana ng isang business tycoon sa Imperial ay mukhang hindi magiging boring. Ayon sa chismis, ang kanyang hipag na maganda at matalino ay nilimas ng milyon-milyon ng pamilya ng asawa niya para sa mismong kasal na ito. At ang cherry sa ibabaw, ang asawa niya ay may 3 taong gulang na anak sa labas. Sabi nila, dadalhin ng Kerida ang bata sa kasal para humingi ng hustisya. Abangan bukas ang pinakamalaking palabas ng taon sa hotel na iyon. At kahit na ito ay isang bagong account, ang post na may naka-encrypt
na mga pangalan at iskandalosong detalye ay mabilis na nakakuha ng pansin. Ilang mga pahina na dalubhasa sa mga tsismis ng mayayaman ang nag-screenshot at nag-repost. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang pag-usapan ng husto ang kuwento sa online. Naghula ang mga tao, pinagtutugma ang mga inisyal sa pamilya ng groom. Nagsimulang mabuo ang bagyo. Ang mga itim na ulap ay namumuo sa itaas ng pamilya ng groom at ako, ang lumikha ng bagyong ito, ay tahimik na inuubos ang aking lumamig na kape, naghihintay sa araw ng bukas. Gaya ng inaasahan ko, ang pagsabog sa Grand Imperial Hotel ay nagdulot ng lindol sa pamilya ng aking asawa. Bandang 11 ng umaga noong Biyernes, walang tigil na tumunog ang aking telepono. Ang una ay ang aking biyenan, si Don Ricardo. Karaniwan siyang mayabang, ngunit ngayon ang kanyang boses sa telepono ay puno ng pagkataranta at galit. "Andrea, gawa mo ba ito? May isang babae na pumunta sa hotel at gumawa ng iskandalo. Ikaw ba ang nagpadala sa kanya?" Kalmado akong sumagot, walang emosyon. "Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo, Don Ricardo. Wala na po tayong anumang ugnayan sa inyong pamilya. Huwag kang magkunwari. Sino pa ba kundi ikaw? Sasabihin ko sa iyo ito, huwag kang gumawa ng kalokohan. Sabihin mo agad sa kanya na umalis doon at ikaw mismo ang magdala ng pera sa hotel. Kung hindi, pagsisisihan mo." Ang kanyang kapangahasan ay nagpatawa sa akin. Kahit sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin nilang kaya nila akong utusan at bantaan. Wala na po akong pera para sa inyo. Bukod pa riyan, papunta na ako sa airport, magbabakasyon. Sana maging masaya ang kasal. Pagkasabi nito, ibinaba ko ang telepono. Sumunod na tumawag ang aking biyenan, si Senyora Cynthia. Hindi tulad ng kanyang asawa, ginamit niya ang taktika ng malambot na puwersa, umiiyak sa telepono. "Andy, anak, paano mo nagawa ito sa amin? Alam kong nagtatampo ka, pero bakit kailangang sirain ang kasal ni Paulo? Anong kasalanan niya? Bumalik ka. Anak, mag-usap tayo ng mahinahon. Buntis ka. Hindi mo kailangang ma-stress ngayon. Masama iyan para sa aking apo. Hindi pa rin niya nakakalimutang gamitin ang bata bilang pain, ngunit hindi na ako ang dating tanga. Huwag po ninyo siyang tawaging apo ninyo. Anak ko po ito, at hindi ko kailanman papayagan na lumaki siya sa isang pamilyang tulad ng sa inyo. At huwag na po kayong mag-abala na magdrama. Pagod na ako." Muli kong ibinaba ang telepono. Ang huli ay si David. Tumawag siya sa akin nang hindi bababa sa 10 beses. Noong una, hindi ko pinansin, ngunit masyado siyang mapilit. Nagpa siya akong sagutin. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng desperasyon at pagsusumamo. "Andy, nakikiusap ako sa iyo, bumalik ka, pakiusap."